Inaalala ang misyon sa hinaharap. Inorganisa ni Dustin ang isang piling tropa ng Immortal End World. Mayroong ilang napakalakas at bihasang lalaki sa grupo. Pinlano ni Dustin na pamunuan ang koponan upang labanan ang mga mundo at patayin ang mga nilalang na pumatay sa mga naninirahan sa Immortal End World. Ito ay kanilang pagkakataon hindi lamang upang ipaghiganti ang mga patay kundi upang ipakita ang kanilang lakas sa harap ng iba pang mga mundo. Habang ang lahat ay abala sa pag-iisip, pagpaplano at paghahanda ng mga estratehiya upang harapin ang kanilang mga kalaban. Alam ni Dustin sa kaibuturan ng kanyang puso na sa universo na pinangungunahan ng lakas. Tanging ang ganap na kapangyarihan lamang ang makapagbibigay sa kanila ng ganap na prestihiyo at dignidad. Kinailangan nilang mag-iwan ng ganoong pangmatagalang marka na ang parehong bagay ay hindi mangyayari sa hinaharap. Kinailangan nilang takutin ang kanilang mga kalaban. Alam niyang walang mag-iisip ng maliit sa Immortal End World kung matatakot sila sa kanila. Ang grupong nabuo ay binubuo ng malaking bilang ng mga makapangyarihang magsasaka mula sa Immortal End World. Kailangan nilang maging pinakamahuhusay na hindi mag-iiwan ng anumang bagay na hindi naliligaw sa kanilang misyon. Kasama sa koponan ang 8 Stone Saints, ang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race, ang 8 magulong masasamang hayop at iba pang lokal na makapangyarihang cultivator na lumaki sa Immortal End World. Mula sa mga lokal na martial artist ng Immortal End World, marami na sa kanila ang nakarating sa Immortal King Realm. Ang ilan sa kanila ay napakatalino na mga martial artist na matagal nang naglilinang at sa wakas ay nakapasok sa Immortal Saint Realm. Ang listahan ay may ilang kilalang miyembro, kabilang si Master Kevin, Zenith at ang sundalo. Medyo naiintindihan. Ang lahat ng iba pang mga miyembro ng tropa ay maingat na napili. Tinuri ni Dustin ang listahan at natapos ang lahat ng ito. Hindi sila ang pinakadakilang Grandmaster ng lahi ng demonyong insekto, at ilang lokal na magsasaka ng Immortal End World ang nakaupo sa 10 barkong pandigma na iyon. Sa likod ng Dustin, isang malaking bandila ang lumilipad ng mataas sa himpapawid. Umaway ito sa hangin at walang humpay na lumipad sa hangin. May 3 salita sa watawat na nakabold. Sila ay Immortal End World. Sa likod ng mga barkong pandigma, makikita ang ibang tao. Ang lahat ng mga tao sa Immortal End World ay nakasakay sa iba't ibang uri ng mga hayop. Tulad ng Red Flood Dragon Horse, mayroong lahat ng uri ng pambihirang mga hayop na pinaamo at ginamit para sa pagsakay. Lahat ng tao sa tropa ay nagsisigawan ng malakas. Ang mga tagay na iyon ay sinundan ng mga dagandong ng mga hayop. Ang mga espada ay nagniningning ng mataas. Ang dami kasing espada sa hangin gaya ng mga puno sa kagubatan. Ang mga sibat ay kumikislap na parang gulo ng bakal, na tumatawid sa kalangitan. Ang liwanag ng mga baluti ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Ang mga tropa ay nasa mataas na espiritu. Napuno sila ng fight wheel. Kuskusin A-Dub. Ang mga tunog na iyon ay umalangaw-ngaw sa lahat ng dako at ginawa ng mga magsasaka na ang gawain ay matalo ang mga tambol. Konti lang sila pero nakakabingi ang malakas na tunog na ginawa nila. Umalangaw-ngaw sa kung saan-saan ang paghampas ng mga tambol. Masyadong malakas na parang alon na humahampas sa dalampasigan. Ang buong universo ay napuno ng tunog na iyon. Ang tunog ay kumakalat sa paligid na parang wildfire sa buong kalawakan. Sa katunayan, ito mismo ang gusto ni Dustin. Gagawa siya ng isang halimbawa bilang babala sa iba. Gusto niyang ipaalam sa iba ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa Immortal End World. Nakita ng lahat ng nilalang sa universo ang tropa nang dumaan sila at nagulat sila. Tumigil sila sa lahat ng kanilang ginagawa at nakatanaw sa malayo. Oh! Tignan mo, galing sila sa Immortal End World. Tingnan mo nga, malamang si Dustin ang lalaking nakaupo sa barkong pandigma sa harapan. Oh God! Mukhang gagawa ng malaking hakbang ang mga miyembro ng Immortal End World. Mukhang determinado sila. Napakaraming tao ng Immortal End World ang nandito. Maglulunsad ba sila ng malawakang pag-atake? Ang mga tropa ng Immortal End World ay dahan-dahang sumulong. Tila sila ay nakatuon at determinado. At nauna silang naglakad na may kahanga-hangang aura. Gaya ng inaasahan.
Sa lalong madaling panahon ang balita tungkol sa kanila ay mabilis na kumalat sa lahat ng dako tulad ng mga wildfire. Lahat ng mga nilalang na tumingin sa Sansinukob ay nabigla ng hindi makapaniwala. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Tulad ng lahat ng dako, mayroon ding mga tao na may matinding pagyusisa. Hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili. Kaya naman, maraming nilalang mula sa kalapit na mundo ang tahimik na sumunod sa tropa. Excited at sabik sila kaya naglakad sila hanggang sa makita kung ano ang gagawin ng tropa ng Immortal Endworld. Ang tropa mula sa Immortal Endworld, na sinundan ng mga mausisa na manunood, ay huminto sa labas ng isang mundo. Tinawag itong Sky Tiger World. Ito ay medyo mahina sa kasalukuyan kumpara sa kasalukuyang Immortal End. Ay sa wakas ay naunawaan na ang dahilan kung bakit nakarating doon ang tropa ng Immortal Endworld. Napakatalino habang nagsasalita siya. Ginawa ni Asa ang kanyang boses sa malalaking sound wave. Ang mga sound wave na ito ay sumugod sa loob ng Sky Tiger World, na kumakalat ng ligaw sa mataas na kalangitan. Nang kumalat ito, lahat ng mga nilalang sa loob ng Sky Tiger World ay narinig ang boses. Narinig nila ang babala at pagbabanta. Bilang master sa premium na yugto ng Immortal Saint Realm, nagawa iyon ni Asa ng madali. Ilang sandali, isang nakakatakot na katahimikan ang kumalat sa buong Sky Tiger World. Ang mga salitang narinig nila ay natulala sa mga tao. Unti-unting napagtanto ng mga tao ang nangyayari. Ano? Inaatake tayo ngayon ng Immortal Endworld. This is ridiculous. Sobra na talaga ang Immortal Endworld. This time. Halika, kailangan nating tipunin ang lahat ng ating mga tao ngayon din. Ang Immortal Endworld ay gumagawa ng isang death wish. Pero at labanan natin sila. Habang umaalingaw-ngaw ang mga salita, napuno ng pananabik ang buong mundo. Ang mga nilalang ng Sky Tiger World ay nagalit sa mga banta ng Immortal Endworld. Natitiyak nilang lilipol nila ang mga tropang sumama kay Dustin. Sa loob ng ilang sandali, nagsimulang ayusin ng malalakas at maimpluwensyang magsasaka mula sa iba't ibang puwersa ang kanilang mga tauhan sa Sky Tiger World. Hindi nagtagal, isang napakalaking hukbo ang lumabas sa tarangkahan. Nahijitin nila ang mga nilalang ng Immortal Endworld ng maraming beses. You must be the chief of the Immortal Endworld. Dustin Lin. Tama ba ako? Humph. Hindi mo ba iniisip na masyado kang mayabang? Wala kaming mga isyo sa iyo o sa iyong mundo. Kung tutuusin, kakampi tayo. Pero ngayon dinala mo ang mga tauhan mo dito para lang manggulo. Sa tingin mo ba ay duwag kami at hindi kami mangangahas na lumaban? Isang matanda na may puting buhok ang kumausap kay Dustin. Naghiwalay ang dagat ng mga sundalo sa hukbo upang bigyang daan ang matanda. Malamig siyang lumapit, may kalkuladong hakbang. Patungo kay Dustin na nakatayo sa harap ng tropa. Nako, nagulat ako. Sarkastikong sabi ni Dustin. Akala ko nakalimutan mo na nakakampi ka namin. Ngayong nabanggit mo na, bakit mo pinatay ang kauri namin? Pinagbuhatan mo ng kamay ang mga tao natin. Paano mo masasabing wala tayong problema? Kaya lang basura. Cut the crap. Ngayon ay sisirain namin ang mundo mo. Susubukan mo man kaming pigilan o hindi. Walang pakialam na tugon ni Dustin. Ngunit may determinasyon sa kanyang boses. Iminuwestre niya ang kanyang mga tauhan na kumilos sa pamamagitan ng pagtataas ng kanang kamay sa ere. Sa pamamagitan ng mga sigaw ng labanan na parang hilaw at kasing ailap ng mga hayop. Ang malalakas na nilalang mula sa Immortal Endworld ay sumugod sa kanilang mga kaaway. Sila ay nasa mataas na espiritu. Determinado tulad ng kanilang pinuno na manalo sa labanang ito. Ang 8 banal na bato na nag-aaway ay mabilis na nalampasan ang kanilang mga kasama. Inilabas nila ang kanilang pinakamahusay na mga lihim na kasanayan at tinapos ang maraming mga sundalo ng hukbo ng Sky Tiger World na nasa frontline. I see. I'll wait and see kung ano ang meron ka at kung talagang makukuha mo ang mundo natin. Galit na bulalas ng maputing buhok. Ang hukbo ng Sky Tiger World ay sumugod din. At hindi nagtagal. Ang mga tropa sa magkabilang panig ay mahigpit na lumaban. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang mga iyak ng labanan at ang mga metal na tunog ng nagsasalubong na mga sandata.
Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang lakas ng kanyang mga kaaway. Nalaman niya na ang maputing matanda na nagsalita ay isa sa 5 pinakamalakas na miyembro ng Kalabang Panig. Ang 5 nilalang na ito ay maaaring tumugma sa dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Ang Sky Tiger World ay hindi masyadong malakas. Walang kahit isang nilalang ang makakapantay sa kapangyarihan ng ninuno ng sekta sa mundong ito. Malinaw na ang 5 nilalang na ito ang mga pinuno ng mundong ito. Haha, naaawa ako sa iyo. Sa tingin mo ba matatalo mo kami ng mga mahihina? Kakatawa. Isang matipunong lalaki ng Sky Tiger World na mapanghamon. Sa bilang, ang isang malaking bilang ng mga nilalang mula sa ibang mga mundo ay lubos na nabigla. Tinundan nila ang mga tao mula sa Immortal End World upang makita kung saan sila susunod na patungo. Kaya lang, nasakop na ni Dustin at ng kanyang mga tauhan ang 5 mundo sa loob ng 2 araw. Ang mga nilalang ng 5 mundo ay pinatay lahat ang mga nilalang ng Immortal End World. Ang tunay na nakakatakot na katotohanan ay hindi binalak ni Dustin na huminto. Patuloy niyang pinangunahan ang kanyang mga tauhan sa ibang mundo. Kasabay nito, ang balita tungkol sa mga aksyon ni Dustin ay nakarating sa mga mundong nag-anunsyo na putulin ang kanilang relasyon sa Immortal End World. Bad news. Mukhang maghihiganti na si Dustin sa atin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kumbaga, walang balak si Dustin na paalisan tayo. Ang matataas na antas ng mga opisyal sa lahat ng mga mundong iyon ay nasa estado ng gulat. Ang mga nilalang ng mundo ay kasing lakas lamang ng mga nilalang ng Sky Tiger World o bahagyang mas malakas. Karamihan sa mga mundong sumang-ayon na maging kaalyado ng Immortal End World ay maliit o katamtamang laki. Pinatay din natin ang mga nilalang ng Immortal End World noong isang araw. Hindi tayo patatawarin ng Dustin na yan. Paano kung magkapit kamay tayong lahat at bumuo ng malaking hukbo para labanan sila? Magandang diskarte yan. Magtulungan tayo para labanan si Dustin. At the same time, kailangan nating ipadala ang mga tauhan natin sa Yaksha Palace para tumawag ng mas maraming backup. Tama ka. Dapat tayong lumapit sa Yaksha Palace para humingi ng tulong. Ang mga pinuno mula sa mga mundong iyon ay nagsama-sama upang pag-usapan kung paano haharapin ang nalalapit na kapahamakan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya silang bumuo ng magkasanib na hukbo. Di nagtagal, isang pinagsamang hukbo ng 12 mundo ang nilikha upang labanan si Dustin. Samantala, ang mga pinuno ng bawat mundong ito ay nagpadala ng kanilang mga mensahero sa Yaksha Palace at hiniling sa kanila na tulungan sila laban sa Dustin. Walang nilalang mula sa 12 mundo ang ligtas mula sa walang katapusang pagpatay na iniwan ng Immortal End World sa kanilang kalagayan. Alam ng mga pinuno ng mga mundong ito na hindi sila maliligtas sa krusada ni Dustin. Kaya lahat sila ay nagsama-sama upang subukang labanan siya. Bumuo na sila ng joint army. Ang galing. That saved me the time and effort from picking off them one by one. Let's set up here and wait for them. Isang napakatalino na ngiti ang isinuot ni Dustin habang inutusan ang kanyang mga tauhan sa pagporma. Ang pagkaalam na ang mga pinuno ng ibang mga mundo ay nagsama-sama ay walang iba kundi isang magandang balita para sa kanya. Ginawa ng mga tropa ng Immortal End World ang iniutos sa kanila. Nakatayo sila roon habang naghihintay sila sa kalyadong hukbo ng iba pang mga mundo. Halika, labanan natin ang Immortal End World. Mas marami tayo sa kanila. I don't think it's even possible na matalo tayo. Tama ka, mas marami tayo sa kanilang hukbo. Gaano man sila kalakas, tiyak na bumagsak sila sa ating lakas. Samantala sa ibang lugar, isang hukbo ang sumulong na parang agos ng ilog. Ito ay ang mga tropa mula sa 12 mundo na may halos 10 milyong malalakas na mandirigma. Ang hukbo ay binubuo ng pinakamalakas na sundalo na maaaring tipunin mula sa 12 mundo. Ang ilan sa kanila ay may kapangyarihan na maaaring katumbas ng kapangyarihan ng dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Ipinagmamalaki ng hukbo ang higit sa 80 mga makapangyarihang nilalang na ito sa kanilang gitna. Haha! Lahat ng tao! Maaring sobra-sobra lang natin ang pagpapahalaga kay Dustin at sa kanyang mga tauhan.
Napakaraming mahuhusay na master sa ating gitna. Kahit ang pinuno ng Yaksha Palace ay matatakot kung makikipagdigma tayo sa kanila. What more for the mere immortal and mundo? Kumpiyansa ako na kaya nating tapusin ang Dustin na iyon ng isang beses at para sa lahat. Kapag napatay natin siya, hindi magiging banta ang mga tauhan niya. Masiglang sabi ng isang matabang monghe habang naka-cross-leg sa isang malaking string ng Buddhist beads. Siya ang taliban ng hukbo at ang kanyang dilaw na damit na Budista ay kumikinang na may nakasisilaw na gintong liwanag. Sumasang-ayon ako sa iyo. Marahil ay mas mahina si Dustin kaysa sa ating orihinal na Dao. Haharapin nila ang nagkakaisang tropa ng isang dosenang mundo. Sa nakalipas na ilang taon, mabilis na naging middle class na mundo ang Immortal End World. Ang mga nilalang ng Immortal End World ay naging mas malakas. Ngunit kahit nasa kanilang paglaki, hindi sila sigurado kung maaari nilang talunin ang kolektibong hukbo ng isang dosenang mundo. Magwawagi kaya ang Immortal End World sa digmaan laban sa isang dosenang mundo? Ang tanong na ito ay umalangaw-ngaw sa puso ng bawat sundalo ng Immortal End World. Wala ni isa sa kanila ang sumagot at hindi mapakali ang kanilang mga puso. Hindi na kailangang banggitin ang mga nilalang na nagbabalak manood ng paparating na digmaan. Hindi mo ba naisip na masyadong confident si Dustin? Ang allied army of more than a dozen worlds is charging forth while he waiting here. Parang confident siya sa laban sa kanila. Manalo kaya siya? Si Dustin ay isang mahuhusay na magsasaka. Ang kanyang lakas ay hindi nangangailangan ng talakayan. Ngunit siya ay bata pa at mayabang. Sa palagay ko ay dapat na sabik siyang patunayan ang kanyang sarili. Gusto niyang makilala ang kanyang pangalan sa buong sansinukob at kung siya ang mananalo sa labanang ito. Ito ay mangyayari. Tipikal yan sa mga kabataan. Madalas silang maging mayabang kapag nakatikim sila ng kaunting accomplishment. Just wait and see. I bet Dustin will be defeated this time. The Immortal End World is doomed. Ang mga opinyon ay lumipad sa himpapawid sa gitna ng natipon na karamihan ng mga manunood. Ang paparating na digmaan ay nakalaan upang maging isang mahusay na kaganapan. Oh, nandito na sila. Biglang nagmulat ng mata si Dustin na naka-cross legs na nakaupo sa barkong pandigma at tumingin sa malayo. Isang ingay ang nagmula sa direksyon na pumukaw sa kanyang atensyon. Dumagundong ang mga drumbeat. Umalangaw-ngaw sa hangin mismo. Ang mga sungay ay hudyat ng pag-atake. Nakita ang mga barkong pandigma. Hayop. Lumilipad na magic treasure at tropa. Napaawang ang bibig ni Dustin sa kahanga-hangang bilang ng mga kolyadong puwersa. Sa malayo, para silang mga langgam na tumatakip sa isang malawak na lugar. Ikaw ng Immortal End World. Pumunta ka rito at tanggapin ang iyong parusa. Isang boses ang nag-boom. Dustin, mapapahamak ka. Hindi ka lang mamamatay. Matatapos din ang Immortal End World. Dagdag ng isa pang boses. Itong isang babae. Dustin, bastard ka. Istorbo ka. Ilalabas kita para sa ikabubuti ng lahat sa lugar na ito. Tawag ng ikatlong boses. Sa harap ng kolyadong hukbo ay mga Panginoon mula sa mga mundong iyon. Naglabas sila ng napakalaking kapangyarihan. Pinadala ito sa buong lugar kung saan naghihintay ang mga tropa ng Immortal End World. Masyado silang malakas. Ang bawat isa sa mga master na ito ay may kapangyarihan na tumugma sa dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Sa kanilang sariling mundo, sila ang pinakamalakas at tinawag na superior. Ngayon, nagpasya silang magtulungan para harapin si Dustin. Ang pinakawalan ng mga alon ng enerhiya ay hamampas sa kalawakan na parang tsunami. Sa sobrang lakas nito, ang mga nilalang na nanunood sa magkabilang panig ay natakot sa takot. Nanginginig ang mga paa. Oh, my God! Napakaraming master ang nagsama-sama. Napakalakas nila. Bulalas ng isang nilalang mula sa malayo. Dustin. Natatakot ako na medyo mahirap makitungo sa napakaraming malalakas na magsasaka. Bakit hindi tayo umatras ngayon at humanap ng angkop na oras para ayusin ang mga account sa kanila ng paisa-isa? Nagsalita si Asa sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Tumingin siya kay Dustin. Baka sa mukha niya ang pag-asa. Ang kawalan niya ng kumpiyansa na halatang asul ang langit. Si Caroline.
Ang 8 Stone Saints. Ang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race. 8 magulong masasamang hayop, at iba pang master ng Immortal End World. Ay lumingon kay Dustin. Walang paraan na makakayanan natin ang tungkol sa 80 master. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa kanila ay maaaring tumugma sa isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World. Naisip nila, sa kanyang mga kapwa Panginoon na kumukulo sa galit. Tara, guys, tapusin na natin si Dustin at kunin ang Immortal End World. Tigaw ng maputing buhok, sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap. Ang lahat ng mga Panginoon ng kalyadong hukbo ay pumailang lang sa langit. Bilang isa, inilabas nila ang kanilang enerhiya. Ganyan ang surge of power na nagsimulang manginig ang lahat ng nilalang na nanunood. May mga lumuhod. Nagpakawala ng mga sigaw ng labanan. Ang lahat ng mga master ay sumugod. Ang kapangyarihan ay sumabog mula sa kanila na parang bagyo. Nag-zip sila sa kalangitan patungo kay Dustin. Ano ang higit sa 70 nilalang na maaaring tumugma sa isang dakilang pinuno ng Evil Abyss World na kayang gawin? Masasaksihan ng mga manunood ang gayong gawa ng kanilang sariling mga mata. Ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya ay kumakalat na parang napakalaking apoy na nagwawalis sa buong espasyo sa isang iglap. Nayanig ang langit at maririnig ang mga kaluskos na parang ang langit mismo ay mawawasak. 12 ng malalaking bitek ng itim na espasyo ang lumitaw. Nagzigzag patungo sa Dustin sa mga tallest na linya. Napabalikwas si Dustin at tumawa. Sige, magkaroon tayo ng magandang laban ngayon. Siya ay tumangkad. Matingkad na gininto ang mga ilaw na lumabas mula sa kanyang katawan, na nagbibigay kulay sa buong espasyo upang tumugma. Sa sumunod na segundo, isang napakalaking gintong bola ang lumabas sa kanyang katawan at lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Ang gintong bola ay tumaas at bumagsak, na nagbibigay ng walang katapusang init. Ang hangin sa kanyang harapan ay naging likido, na para bang ang sobrang init ay kahit papaano ay natunaw ang hangin mismo. Ang likido ay dumaloy pababa. Boom! Ang palayok ng chaos at ang omnipotent pot ay lumipad palabas. Pareho silang naging guwantes, at agad na nakapatong sa mga kamao ni Dustin. Ang isang makapangyarihang magsasaka, kasing lakas ng isang ninuno ng sekta, ay hindi man lang masira ang dalawang tripod. Maaari silang magamit sa parehong depensa at pag-atake. At ngayon sila ang pinakamalakas na sandata na ginamit ni Dustin upang ipagtanggol at labanan. Bush! 2 figure ang kumikislap. Ang demonyong avatar ay nakatayo sa kaliwa ni Dustin, habang ang skeleton avatar ay nakatayo sa kanyang kanan. Hawak ng demonyong avatar ang diabolic killing needle. Ang sandata ay naging isang malaking baras na bakal ng hawakan ito ng demonyong avatar. Hawak ng skeleton avatar ang pulang dugo na talam sa kanang kamay nito at ang supreme spiritual pot sa kaliwang kamay nito. Habang nakahanda ang kanilang mga sandata, lahat sila ay puno ng mamamatay tao na kalooban. Bang! Umakbang pasulong si Dustin. Parang lumilipad na dragon ang katawan. Hinarap niya ang mga master na papunta sa kanya mula sa langit. Sa isang iglap lang ay malapit na si Dustin sa mga masters. Ang mga master ay naging napakalapit kay Dustin sa kanilang mabilis na mga kasanayan sa paggalaw ng katawan. Boom! Ang bola ng gintong liwanag ay kumikinang ng maliwanag sa itaas ng ulo ni Dustin. Ito ay nagliliyab na parang araw at sumugod sa kanila. Dustin, hayaan mong ipaglaban kita. Isang martial artist ang sumugod at nagsagawa ng isang malakas na kasanayan sa kamao. Bumilis ang isang scientist at tumulak pasulong. Ang mga nakakatakot na alon ng enerhiya ay biglang lumitaw sa espasyong ito. Ito ay naging isang napakatalino na kasanayan sa kamao. Nagningning ang kamao. Kasabay nito, mayroong malakas na enerhiyang kumukulo na bumuo ng nakakatakot na cyan energy vortex. Ang gintong bola ay sinisipsip sa nakakatakot na cyan energy vortex. Bang! Ang malaaraw na nakasisilaw na gintong bola ay durog sa lahat. Dumating sa cyan energy vortex, at bumangga sa kamao. Ang malakas na putok ay sinundan ng kamao na sumabog sa ulap ng dugo. Naabot na ni Dustin ang perpektong yugto ng tagumpay ng Immortal Saint Realm. Higit pa rito,
Makakamit niya ang parehong kaharian bilang isang ninuno ng sekta. Kahit misteryoso ang kamao ng martial artist na ito, madali siyang matalo ni Dustin sa isang galaw lang ng Golden Sun Scripture. Bang! The ball. The efforts can defeat him. Tigaw ng isang matandang may puting buhok at balbas. Whoosh! Nagsama-sama sila para komprontahin si Dustin. Haha! You are not that stupid after all. Panunuyan ni Dustin. Kumaway siya, kanyang kamay, at ginamit ang napakalaking kapangyarihan ng batas. Splash! Takawalan. 10,000 nakasisilaw na divine ruling chains ang nahuhulog na parang mga talon. Ito ang lahat ng uri ng mga batas ng kaayusan sa universo. Lumilitaw ito sa paraang gusto ni Dustin. Shoop! 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 Ang bawat banal na kedena ay parang isang araw na bumaril patungo sa 12-dosenang mga master. Sa ganitong paraan, ang walang katapusang pag-ulan ng makikinang na mga araw ay nakapalibot sa mga masters. Bukod dito, lumitaw ang isang malaking puwersa ng batas. Bumuo ito ng isang nakaharang na larangan at tila ikinulong ang espasyo ng larangan ng digmaan. Nahirapan ang 12-dosenang mga magsasaka na igalaw ang kanilang mga katawan. Matapos dumaan sa proseso ng kakuning ng 4 na beses, naabot ni Dustin ang isang kahanga-hangang antas sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng batas. Nakakatakot ang kapangyarihan ng batas na ipinakita niya. Ang mga kaaway ay walang kapantay para sa gayong lakas. Imposible yan. Dustin, you have become so powerful. Last time, noong lumaban ka kay General Moritz, hindi ka ganoon kalakas. Takot na sigaw ng isa sa mga amo. Nagsalita siya sa ngalan ng lahat. Mas malakas na talaga si Dustin kaysa dati. Pati ang mga nilalang na nanunood ng away sa malayo ay natulala. Obvious naman na si Dustin ang nangibabaw sa laban. Magtulungan tayong labagin ang kanyang kapangyarihan sa batas. Tigaw ng maputi ang buhok na may puting balbas. Siya ang pinakamalakas sa mga Panginoon. At noon pa man siya ay lubos na iginagalang at maimpluwensya. Nang marinig ang kanyang utos, ang bawat master ay nagpakawala ng kanilang buong lakas. Itinuro nila ang kanilang mga haligi ng enerhiya patungo sa parehong lugar. Ang mga kolum ng enerhiya ay bumangga sa kapangyarihan ng batas na inilabas ni Dustin. At nagbigay ito ng malalakas na alon ng enerhiya sa atmosfera. Ilang segundo lang ay nasira nila ang low power ni Dustin. Whoosh! Hindi nag-aksaya ng oras ang mga master at nagmamadaling lumabas sa espasyong hinaharangan ni Dustin. Pagsamahin natin ang lahat ng ating mga kapangyarihan at lakas. Tandaan, ang tanging paraan para talunin siya ay sama-samang salakayin siya. Bilin ng maputing buhok. Ang iba pang mga master ay lumapit sa isa't isa. Ikinagulat nito ang mga nilalang na nanonood ng labanan. Masyado silang natigilan para makapagsalita. Masyadong hindi kapani-paniwala ang eksenang bumungad sa kanilang harapan. Napakaraming masters ang nabigong talunin si Dustin. Kinailangan nilang pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan para makalaban nila si Dustin. Nananatiling kalmado si Dustin at tila kinukutya ang kanilang mga pagsisikap. Ang kanilang mental na pananaw at diskarte sa laban na ito ay lubos na naiiba. Masyadong makapangyarihan si Dustin kahit na pinagsama ang lahat ng kapangyarihan nila. Ang mga nilalang na nanunood ng laban ay tumitig kay Dustin ng may pagtataka. Hindi pa sila nakakita ng napakaraming kapangyarihan at kamangha-manghang mga kasanayan. Sabay-sabay natin siyang salakayin. Bilasan mo at huwag kang tumigil. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong ibato sa atin ang anuman. Kung sabay-sabay tayong aatake sa kanya, sigurado akong may pagkakataon na magkakamali siya o ay masyadong mapagod para lumaban. Taka lang natin siya matatalo. Tigaw ng isa sa mga master. Sumangayon ang lahat ng mga masters at ibinigay ang kanilang pinakamabuting pagsisikap na salakayin si Dustin. Napuno ng napakalaking ulap ng enerhiya ang kalangitan habang sabay-sabay. Kalahati na inilabas ng mga master ang lahat ng kanilang lakas at itinuro sila patungo sa Dustin. Ang mga ulap na gawa sa napakalaking enerhiya ay nagbanggaan sa isa't isa sa kalangitan at nagdulot ng dumadagandong na pagsabog. Masyadong malakas at malakas ang pagsabog. Kaya nitong magising ang mga patay. Hindi nagtagal.
Ang mga ulap na gawa sa enerhiya ay lumipad sa kalangitan at lumipad patungo sa Dustin. Ipinagpatuloy ng mga master ang kanilang pinakamagagandang sandata at makapangyarihang magic treasures kay Dustin. Nanginginig ang buong kapaligiran habang umiiyak ang langit sa hapdi. Ang mga nilalang na nakasaksi sa kababalaghan ay naging paralisado dahil sa takot. Tumindig ang balahibo sa kanilang mga braso at tumutulo ang pawis sa kanilang mga mukha. Nakakatakot ang pinagsamang pag-atake ng lahat ng mga Panginoon. Naisip ni Dustin na nakakunot ang noo. Kung patuloy akong mananatili dito at labanan sila, mamamatay ako. Walang paraan na matatalo ko sila. Pagkatapos niyang pag-aralan ang kanyang sitwasyon, the ruling chains ay dinaig ang maskuladong lalaki at isinara ang nakapalibot na espasyo. Sa isang pulang ilaw na kumikislap, nakatayo si Dustin sa kanyang harapan na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ginamit ni Dustin ang palayok ng chaos at pinagdurog-durog siya. Samantala, ang demonyong avatar ni Dustin ay nagpatuloy sa pagpapakita ng world silang tubod magic, na naghihigpit sa paggalaw ng mga master sa kanilang paligid at nagpabagal sa kanila. Ang demonyong avatar ay kumilos ng napakabilis, at ang diabolic killing needle ay lumipad mula sa kamay nito. Lumaki ang karayom hanggang sa umabot sa langit. Ikinaway ito ng avatar sa dalawang master at pinatay sila sa isang galaw. Kahit na ito ay mas mahina kaysa kay Dustin at sa kanyang demonyong avatar. Ang skeleton avatar ay higit sa kanila sa bilis. Nilikha ni Dustin ang skeleton avatar gamit ang Scripture of Spiritual Sense, na siyang pinakaluma at sagradong kasulatan ng skeleton race. Ang bilis nito ay kasing bilis ng espiritual na pakiramdam ni Dustin. Ang isang malaking halaga ng omnipotent gas ay pinagsama sa balangkas. Ito ay naging mas matatag at hindi matitinag. Tumalbog pabalik ang mga sandata nang tumama ang mga ito sa metal na ibabaw nito. Ikinaway ng skeleton avatar ang kulay dugo nitong talam. At kasama ang supreme spiritual pot. Kinuha nito ang ilang master. Sa pagtakbo ni Dustin patungo sa kanya, ang isang master ay napuno ng takot at nakiusap kay Dustin na iligtas ang kanyang buhay. Dustin, please wag mo akong patayin. Takot na pakiusap niya. Bumulaga ito sa lahat ng nilalang na nanonood. Sa kabila ng kanilang bilang, ang mga master ay biglang natalo sa labanan. Isang human brat, isang avatar at isang balangkas ang natalo sa mahigit 70 master. Iyon ay kahanga-hanga. Ang lahat ng mga nilalang ay napabuntong hininga sa pagkamangha. Si Dustin ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Para siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit na ang pinagsamang kapangyarihan ng mga amo ay hindi siya kayang talunin. Dustin, ang galing mo. Tigaw ng 8 Stone Saints. Naghiyawan ang lahat ng tao sa Immortal End World. Napakalakas niya. Mahinang bulong ni Caroline. Sa buong tagal ng laban, hindi niya inalis ang tingin niya kay Dustin at sa larangan ng digmaan na kinaroroonan niya. Noong una, labis siyang nag-aalala tungkol sa kanya. Ngunit ngayon, walang iba kundi ang pagmamalaki sa kanyang puso. Anong sinabi mo? Tanong ni Dustin sa lalaking nakiusap sa kanya na iligtas ang kanyang buhay. Uminto ang kamao ni Dustin 1 pulgada lang ang layo sa kanyang noo. Uminto man siya. Nakataas ang kamao ni Dustin na handang atakihin ang lalaki anumang oras. Nakaramdam ng lamig ang Panginoon. Para siyang nakulong sa isang ice cellar. Ang gumagapang na takot sa kamatayan ay nanag sa kanya. Dahilan para isakripisyo niya ang sarili niyang pagmamataas. Please let me live. Dustin. I surrender. I will pledge my allegiance to you. Even our evergreen world will be under your control. Kilabot na pakiusap ng lalaki. Alam niya na anumang oras ay maaaring wakasan ni Dustin ang kanyang buhay. Sa malayo, dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumugod upang iligtas ang amo na nahulog sa mga kamay ni Dustin. Marwan, what the hell are you talking about? Mas gugustuhin pa nating mamatay kaysa yumuko sa kanya. Galit na sigaw ng isa. May 3 pinuno sa Evergreen World. Sila ay si Marwan, at ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na sumagip sa kanya. Swoosh! Swoosh! Lumitaw ang skeleton avatar at demonic avatar ni Dustin at hinaranggan ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Sa akin ka lang sumuko dahil nasa kamay ko na ang buhay mo. Paano kung magbago ang isip mo pagkatapos kitang bitawan? Inisya ni Dustin si Marwan. Nagbuga ng nakakasilaw na gintong liwanag ang kamao ni Dustin. Handa akong ibigay sa iyo ang aking espiritual na kaluluwa. Alok ni Marwan. Sa sandaling iyon, malakas ang kanyang kalooban na mabuhay. Siya clenched kanyang ngipin at kinuha ang kanyang espiritual na kaluluwa globo. Sige, I'll spare your life, sabi ni Dustin na may ngiti sa labi. Kinuha niya ang spiritual soul orb ni Marwan at binawi ang kanyang nakakuyom na kamao. Madali para kay Dustin na kontrolin ang buhay ni Marwan dahil nasa kanya ang spiritual soul orb ng bihag. Salamat, Chief Dustin. Nagpapasalamat na sabi ni Marwan. Dahil naibigay na niya ang kanyang spiritual soul orb kay Dustin. Alam ni Marwan na wala na siyang babalikan. Ikaw to Dustin as a sign of respect at bumangon. Sa susunod na segundo, sumugod siya at tumayo sa gitna ng mga tropa. Nagsimula na si Dustin na lumikha ng isang bagong kasanayan. Kumilos si Dustin sa bilis ng kidlat. At dahil ginawa niya ang kanyang pinakamahusay na mga lihim na kasanayan ng sabay-sabay. Maaari niyang makuha ang isang master sa loob lamang ng ilang segundo. Isa-isang namatay ang mga master sa lugar. Ang kanilang dugo at buto ay lumipad kung saan-saan. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Na parang nagsusuka ang mga tao. Ang demonic avatar at skeleton avatar ni Dustin ay nagtrabaho sa kanya upang tugisin ang mga master na nagtangkang tumakas. Paano siya naging napakalakas? Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga master na nakipaglaban kay Dustin ay labis na natakot. Dustin, huwag mo akong patayin. Handa akong ibigay sa iyo ang aking spiritual soul orb at magtrabaho para sa iyo. Isa pang master ang sumuko kay Dustin. Tiyak na hindi tatanggi si Dustin na magkaroon ng isang mas makapangyarihang subordinate. Sa sandaling mayroon na ako ng kanyang espiritual na globo ng kaluluwa. Ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng aking kontrol. Hindi siya maglalakas loob na talikuran ako. Naluluha si Dustin. Tanggap siya ni Dustin bilang subordinate niya. Teka, willing din akong magbow sa'yo. Tigaw ng isa pang master. Please spare my life. Sumuko na rin ako. Takot na bulalas ng isang master. Alam ng lahat na sa pinakamahalagang sandali ng buhay. Kakaunti ang mga nilalang na pipiliing mamatay. Karamihan sa mga nilalang ay gagawin ang lahat para lamang mabuhay. Ang lahat ng mga nilalang na nanunood ng laban ay hindi mahanap ang kanilang mga boses. Tinitigan nila si Dustin, ang mga masters, at ang larangan ng digmaan na may mga natigil ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nabalot sila ng gulat. Nakipaglaban ang isang batang lalaki sa isang grupo ng mga master. Ang kanyang mga kalaban ay maaaring mamatay o sumuko. Naniniwala ka ba? Akala nila, habang nagpapatuloy ang laban. 12 ng mga magsasaka ang nahulog na patay sa lupa. Naiwan lamang ang kalahati sa kanila na nakikipaglaban pa rin laban kay Dustin. Dahil dito, nabawasan ng husto ang bilang ng kanyang mga kalaban. Hindi sila tugma para sa Dustin sa simula. Ngunit ngayon ang kanilang mga pagkakataon ay malapit sa wala. Ang mga magsasaka na nabubuhay pa ay nagsimulang sumuko. Habang ang kamatayan ay nagbabanta sa kanilang harapan. Nag-alok pa sila ng kanilang sariling espiritual na mga orbs ng kaluluwa bilang huling paraan. Magiliw silang tinanggap ni Dustin. Leader Dustin, napakagaling mo at walang talo. Sa paglipas ng panahon, tiyak na isa ka sa mga pinakakilalang tao sa buong universo. Aba, sumuko na ako nang hindi na nagtagal. Sa huli, bumantong hininga ang matandang may puting balbas at buhok. Ito ay tila infinity. Ngunit lumuhad siya sa isang tuhod at ibinigay ang kanyang espiritual na globo ng kaluluwa. Nakita niya ng mga 70. Marahil 80 masters pa ang natalo ni Dustin mag-isa. Kaya hinangaan ng matanda ang kakayahan ni Dustin sa pakikipaglaban sa pinakadakilang antas. Napakabait mo sir, sabi ni Dustin. May pagkaseryoso sa kanyang pananalita. Tuwang-tuwa nga si Dustin. Ngunit nakaramdam siya ng matinding kabaitan sa matandang ito. Matapos alisin ang kanyang espiritual na globo ng kaluluwa. Agad siyang lumapit at tinulungan siyang tumayo.
Ang matandang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa ibang mga magsasaka. Siya rin ay lubos na iginagalang ng marami. Kung mapapasuko siya ni Dustin, magkakaroon siya ng karampatang subordinate. Nang makitang nagpa siya na ang matanda na sumuko, ang lahat ng natitirang mga amo ay hindi nakaramdam ng pagtutol at sumunod. Sa laban na ito, mahigit 30 magsasaka ang napatay ni Dustin. Halos 40 sa kanila ang sumuko. Nangangahulugan ito na nakakuha si Dustin ng higit sa 40 makapangyarihang tagasunod. Hindi lamang iyon. Ang magkasanib na puwersa ng higit sa 100 mundo ay nasa ilalim din ng kanyang kontrol. Masasabing si Dustin ay nanalo sa isang mahusay na labanan at nakakuha ng mga kayamanan na hindi nasusukat. Walang talo si Leader Dustin. Inihayag ng isang tao mula sa karamihan ng tao. Ang lahat ng mga tao mula sa panig ng Immortal End World ay natuwa. Tinimulan nilang ihagis ang kanilang mga sandata at mahiwagang kayamanan sa hangin upang ipahayag ang kanilang kagalakan. Ito ang paraan nila ng pagbati sa kanilang pinuno. Ang mga nilalang sa kalapit na langit ay nakatingin kay Dustin ng may pagkamangha. Marami sa mga nilalang na ito mula sa sansinukob na dumating upang panoorin ang labanan ay ang mga matataas na figure at maging ang mga nangungunang pinuno ng ilang rehiyon sa paligid. Ipasa ang salita na hindi natin kakalabanin ang Immortal End World ngayon. Dapat nating ituring ang lahat ng nilalang mula sa Immortal End World bilang ating mga pinarangalan na bisita. Ang mataas na antas na mga figure mula sa kalapit na lugar ay nagbigay ng ganoong utos sa kanilang sariling mga mundo. Ang labanang ito ay matatag na itinatag ang pangalan ng Immortal End World. Kahit na ang isang grupo ng mga makapangyarihang cultivator ay nagsanib sanhi, hindi pa rin nila nagawang labanan si Dustin at ang Immortal End World. Walang tao sa kanan nila Min. Yes, sir. Sagot ng katulong, na tumabi sa kanya. Agad siyang lumabas ng palasyo para gawin ang kanyang utos. Noong nakaraang pagkakataon, isang hukbo lamang mula sa Yaksha Palace na pinamumunuan ni Moritz ang ipinadala upang harapin ang mga tao sa Immortal End World. At sa pagkakataong ito, ang pinuno ng Yaksha Palace ay nagpaplanong magpadala ng 4 na hukbo. Samantala, sa mabituing kalangitan sa universo, mayroong isang tiwangwang na kumpol ng bituin. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar na kilalang-kilala sa mabituing kalangitan sa universo, na tinatawag na Tomb Star Cluster. Sa katunayan, noong huling nakilala ni Dustin ang mga bangkay na sundalo at ang tinaguriang Lord Chase, nasa lugar siya na nasa gitna ng Tomb Star Cluster. Sa sandaling iyon, isang malaking puwang sa gitna ng Tomb Star Cluster ang patuloy na bumibilis sa hangin na may malakas na nakamamatay na enerhiya. Corpse miasma at bulok na miasma. Tasiwang ng kalawakan. Isang kakaibang figure na nakasuot ng matulis na sombrero ang nakaupong nakakross ang paa. Sa kanyang mga tuhod, isang napakakapansin-pansin na itim at puting patpat ang bahagyang nakalatag. Biglang nagmulat ng mata ang figure at tumingin sa kabilang bahagi ng bitek, kung saan tila may walang hanggang espasyo. Dumating na ngayon ang hukbo ng Underworld. Ang posse mula sa larong Pangangaso ay magtatapos na ngayon. Ngayon, magsisimula na ang tunay na pamamaril. Ang figure murmured confidently. Boom! Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang matinis at nakakamanhid na tunog ang nagmula sa kailaliman ng isang malaking malamig na basag sa kalawakan. Pagkatapos ay dahan-dahan ding lumitaw ang maraming malalaking itim at bulok na barko mula sa kailaliman ng siwang ng kalawakan. Ang bawat barko ay napaliligiran ng makapal na ulap. Ang ambon ay nabuo ng makapal na bangkay na miasma at ito ay nabalot sa barko. Maraming bangkay na sundalo ang sakay ng bawat barko. Ang mga sundalong ito ay hindi nagbigay ng anumang tanda ng buhay. Sa halip, tumayo sila na parang yelo. Naamoy bulok ang kapaligiran sa kanilang paligid. Kapag ang mga itim na barkong ito ay dahan-daang umalis, sila ay nagdulot ng matinding presyon at ang mga bituin sa kanilang paligid ay nanginig. Isang maitim na barko na may malamig na aura ang tumulak mula sa higanting siwang ng kalawakan at huminto sa ilalim ng kalangitan. Hindi lang iyon, marami pang iba ang sumunod. Sa bawat bulok na barkong ito ay may malaking bilang ng mga bangkay na sundalo.
Bawat isa ay may hawak na mahaba at itim na sibat at naglalabas ng aura ng mga patay. Sa lalong madaling panahon, libo-libong mga barkong pandigma ang dumating at nagsimulang lumutang sa kalangitan. Isang lalaking nakasuot ng itim na matulis na sombrero, na may hawak na itim at puting patpat sa isang kamay, ay lumulutang sa harap ng mga bulok na barkong pandigma na ito. Pumunta siya dito para batiin ang tropa. Ang creepiest part ay ang mukha ng lalaki ay hindi kapani-pani walang mapotla. Na para bang wala itong kahit kay-titing na bakas ng dugo. Mr. Chase, salamat sa pagsusumikap mo. Isang madilim na boses ang narinig. Pagkatapos, 12 ng mga itim na anino na nakasuot ng maitim na balabal ang lumutang palabas mula sa mga barkong pandigma. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng itim na maskara at sa makatuwid. Hindi nakikita. Sa lahat, salamat sa inyong pagsusumikap. Natitiyak ko na ang larong pangangaso ngayon ay tiyak na magiging isang malaking tagumpay. Lalo na sa iyong mga mabubuting ginoo sa lahat ng ito. Sabi ng lalaki na tinawag na Chase. You're only partially right, Mr. Chase. We are not in charge of this hunting game. It will personally led by the third prince, Irvin himself. Malamig na bulong ng isang lalaking nakamaskara. Ano? Si Prinsipe Irvin ang personal na namumuno dito. Si Prinsipe Irvin, na may ganoong kataas na ranggo. Ang personal na nag-aalaga sa larong ito. Nagulat ako. Nagulat si Chase sa ideya. Hindi mo kailangang magulat, Mr. Chase. Alam mo na ang pinuno ng Underworld ay palaging binibigyang importansya si Prinsipe Irvin. Ngayon, espesyal na inayos niya ang ilang mga pagsasanay upang matulungan si Prinsipe Irvin na magsanay. Maaari mong isaalang-alang ang pangangaso na ito bilang isang uri ng pagsubok para kay Prinsipe Irvin. Kung siya ay magaling at ang pinuno ng Underworld at bawat mataas na opisyal ay nasisiyahan sa kanyang pagganap. Ito ay lubos na mapapalaki ang kanyang pagkakataon na maging bagong pinuno ng Underworld. Gayun din, tinabi sa amin ni Prinsipe Irvin na isa kang mahalagang tao sa Underworld. At nais niyang malaman mo na mataas ang tingin niya sa iyo. Kaya, kung interesado ka, maaari mo siyang samahan. Kapag umakyat na siya sa trono sa, nakilala bilang Peterson the Taoist Ancestor, ay dumating dito noong sinaunang panahon. Siya ang nagtaksil sa Immortal World. Bilang isang taksil ng Immortal World, inatake siya ng maraming dakilang master at tumakas siya sa lugar na ito. Siya ay malubhang nasugatan at kahit papaano ay nakarating dito. Gayunpaman, masyadong malala ang mga sugat at dito siya namatay. Ngunit bago iyon, nagtayo siya ng isang palasyo sa mismong universo. Itinago niya sa palasyong iyon ang lahat ng mga kayamanan na kanyang nakalap. Kasama na ang kanyang martial arts skills. Every single thing he had ever gathered. Tuwang-tuwa na sigaw ni Irvin. Ano? Peterson the Taoist Ancestor died in this universe. Sigaw ng iba. Nakakamangha talaga ang balitang ito. Noong nabubuhay pa ang lalaki, kilala siya bilang ang pinakamakapangyarihang magsasaka sa lahat ng mundo na hindi pa natalo ng iba. Siya ay nangingibabaw sa lahat ng sansinukob. Haha, at tinitiyak ko sa iyo. Ang balita ay maaasahan. Mula ngayon, ang pinakamahalagang gawain mo ay imbestigahan ang lahat ng mga alamat na may kaugnayan kay Peterson na Taoist Ancestor at hanapin ang palasyong iyon. Naiintindihan mo ba? Umungol si Irvin. Nakuha ko. Malakas na sagot ni Chase at ng mga anino. Gayun din, tinasabing si Peterson na Taoist Ancestor ay naghukay ng 12 magulong immortal na puno ng Immortal World bago tumakas mula sa Immortal World. Nangangahulugan ito na ang 12 magulong immortal na puno ay dapat ding itago sa mismong universo. Magagamit natin sila bilang mahalagang pahiwatig para hanapin ang palasyo. Anunsyo ni Irvin.